Nirerespeto ni Pangulong Rodrigo Duterte ang komentaryo ni Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno sa narco list na inilabas ng palasyo. Subalit nagbabala na huwag siyang pipigilan sa kanyang kampanya laban sa illegal na droga. Narito ang hataw na balita ni Rosalie Coz. If it discontinues, pigilan mo ako. Sige. Pag nagwala na, or would you rather that I were declare martial law? Pinapatay ang Pilipino. I grieve for the so many women raped, men killed, infants raped. Tapos ipitin mo ako. I have to clean. Isa ito sa mga matitinding pahayag na binitiwan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa harap ng mga tropa ng militar sa Cagayan de Oro City kahapon. Ito ay bilang sagot ng Pangulo sa sulat sa kanya ni Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno hinggil sa usapin ng pagsasapubliko ng mga pangalan ng mga huwes na umano'y sangkot sa operasyon ng iligal na droga sa bansa. Una nang sinabi ni Sereno na magbababala ito sa mga huwes na pinangalanan na huwag sumuko sa mga opisyal ng pulisya hanggat walang warrant of arrest. Sa inyo sa Supreme Court, tell me, what was the fastest decision that you made in criminal cases? Now you are asking for a warrant of arrest for 600,000 Filipinos. In the meantime, yung bangag, anong gawin mo? Let them stay there. To what? To resume their criminal activity? To slaughter again? To rape? 6 years in dumaan, walang ginawa yung... Look what happened. Ako 2 months na ako dito. Binigyang diin din ni Pangulong Duterte ang kanyang katungkulan na agarang solusyonan ang talamak na suliranin sa ipinagbabawal na gamot sa bansa kung saan humantong na sa 600,000 mga Pilipino ngayon ang gumagamit o nagtutulak nito. Ikaw ang kingpin sa judiciary. Ako, presidente. Ako may trabaho, ikaw wala. Walang mga judges na papatrol ng daan. Walang mga sheriff ninyo na naghuli na. Yan ang mabigat na problema ko na inherit ko sa dumadaan, pati yung gobyerno naglagay sa iyo dyan sa Supreme. Nanindigan ng Pangulo na kung hindi gagawa ang pamahalaan ng agarang aksyon, mas marami ang malululong sa ipinagbabawal na gamot at mas marami ang magiging biktima ng sari-saring mga krimen sa bansa. Nagbabala rin ito sa Chief Justice ng kataas-taasang hukuman. Please, do not, sabi mo, create a constitutional issue. There will be. Pero wag mo akong pasundin. Ikaw ang ni-warningan ko, hindi ako. Do not create a crisis because I will order everybody in the executive department not to honor you. Bagaman hindi napigilan ang paglalabas ng saloobin, sa huli ay sinabi ng Pangulong mananatili siya sa paggalang sa saligang batas ng Pilipinas at ganito rin ang iniwan niyang bilin sa mga sundalo. I have my oath. I will honor the Constitution. I will defend the Constitution and the flag to a T. And to the troops, maintain your loyalty to the flag and to the Constitution. I do not want you to nurture love or loyalty sa isang tao lang. I do not need it, actually. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue, Malacanang.